So, these are examples of shear and moment diagrams. Okay, so ito yung mga load diagrams ng mga beams natin. Okay, and as you can see, ito naman yung mga corresponding shear, okay, and moment diagram nila. Ngayon, ang tanong dito, paano ba natin malalaman no, kung ano yung dapat maging itsura ng shear at moment diagram natin? No, so ano yung mga rules no, na kailangang tandaan para malaman kung yung shear or moment ba, let's say, ano lang, horizontal na straight line, or paano malalaman kung yan straight line lang na naka-incline, no, or paano ba malalaman kung dapat yung drawing mo naka-curve na, no, and kung yan man curve, paano mo malalaman kung siya ba concave downward or concave upward. Okay, so pag-usapan natin no yung mga rules natin dito. Okay, so ito yung mga relationship ng load, nung shear, tsaka nung moment natin, no. So kapag ganito yung mga loads mo, ganito yung magiging itsura ng kanilang shear, at ganito yung magiging itsura ng kanilang moment, no. So isa-isahin natin ito. No, so kapag ang load mo ay applied couple, okay, or point load, or concentrated load, no, i-expect mo na yung magiging shear mo, ganito yung itsura nila. So they are constant. No, so yung nabubuo sa shear diagram mo ay rectangles. Okay? Ngayon, kapag ganyan na yung shear mo, no, ano naman yung pwede mong i-expect na magiging moment diagram niya. So yung magiging moment diagram niya naman ay linear. So when you say linear, no, yan mga straight line lang na naka-incline. So kumbaga, ang mabubuo dito mga triangles, no, in your diagram. So ganun yung pattern dito. No, paano naman kung yung load mo, let's say, constant. So when you say constant, ang shape dito, let's say, ay rectangle. No, so itong dalawa na ito, they are constant loads or rectangular. So paano naman yung magiging shear nila? So yung magiging shear naman nila, no, as you can see, they are linear. So yun yung nagiging pattern, no. So kung galing ka sa constant or rectangular, yung magiging kasunod na niya matik ay linear. So ito, since nagsimula siya sa constant or rectangular, ang magiging kasunod niya na, which is shear, is yung linear na, no, or triangular. Okay, ngayon, kung ang shear mo triangular na, no, i-expect mo na yung magiging moment mo parabolic na. No, kapag parabolic na, no, curve na talaga siya. Okay, as you can see dito. Okay? Ngayon, kapag naman ang iyong load ay linear, ibig sabihin ng linear, yun nga, triangular siya, no? Sige, so, i-expect mo na yung magiging shear niya parabolic. So, this is already a curve. Okay? So, kapag naman parabolic ang shear mo, i-expect mo yung magiging moment mo cubic na. No, yung cubic, curve pa din yan. Okay? Ngayon, ano yung pagkakaiba ng mga curves na to, yung parabolic at saka yung cubic? Kapag parabolic na, ano na siya? Second degree curve. Kapag cubic naman, third degree curve. No, so actually, yung mga linear, generally, curve din siya. No, so itong naka-incline na straight line na to, actually, this is a 1 degree curve. Okay? Ngayon, kapag yung mga, mga horizontal na straight line or yung constant nga, no, ito naman, generally, curve din yan na 0 degree curve. Okay? So, yun yung pattern dito. No? Kapag nagsimula ka sa load na 0 degree curve, ang magiging shear mo 1 degree, which is linear, and then yung magiging moment mo parabolic. Kapag naman nagsimula ka na yung load mo linear 1 degree yan, ang kasunod yan 2 degree, so parabolic yun. Ang kasunod naman nun, cubic na or 3rd degree yun. Okay? So, yun nga yung makikita mong pattern dito. Yun yung pagkakasunod-sunod niya. If your load is concentrated or applied couple, ang magiging shear niya rectangle, ang magiging moment triangle. Kapag naman ang load mo rectangle, ang magiging shear triangle, ang magiging moment parabolic. Kapag naman ang load mo triangular, ang magiging shear mo parabolic, ang magiging moment mo cubic. Okay? So, that's the pattern here. Okay? Now, na alam mo na yung mga pattern, okay? So, paano mo naman malalaman, no, kung, let's say, sa mga, especially doon sa mga curve, no, kung sila ba ay concave downward or upward? Sige, mag-start muna tayo dito, no. So, ito yung relationship ng mga load na distributed, no, at saka yung corresponding shear nila. No, so, kapag ang load mo, negative constant, ibig sabihin ng negative constant, since ito kasi pababa, no, so negative siya, and then constant siya kasi uniform. No, so kapag ganito yung load mo, 'di ba ang i-expect mo na shear sa kanya linear, no, or triangular yung mabubuo, no, doon sa shear. So kapag negative constant siya, i-expect mo na yung shear mo, it will be sloping down. No, kasi ikaw kunwari, eto imaginein mo na lang, no, para mas madali mong maalala ito. Kapag halimbawa negative, no, yung meron ka, no, tapos nagiging constant yung pagiging negative. Anong mafe-feel mo, 'di ba? You will feel down. No, kaya yung shear mo dito, it will be sloping down. Okay? Sige, paano naman kung yung load mo
negative increasing. Ibig sabihin ng negative increasing, pababa kasi siya, so negative, and then from left to right, pa-increase yung pagiging negative niya. Okay? So, ang i-expect mo na shear kapag ganito yung load, di ba ano na siya? Second degree curve. So, paano mo malalaman kung ano yung concavity niya, kung upward ba or downward? No? So, in this case, imaginein mo, no? Ikaw, nakakaramdam ka ng negative. And then, yung negativity na nafe-feel mo, pa-increase. No? So, anong mafe-feel mo? Diba? You will feel sad. Kaya yung concavity niya, pasad. No? Nung curve natin. So, siya ay concave downward. Okay? Ngayon naman, kung ikaw merong load na negative decreasing, okay, imaginein mo to. Ito negative siya kasi pababa, tapos decreasing kasi from left to right, ano siya, pa-decrease, no? Ngayon, imaginein mo to. You feel negative. Okay? Ngayon, yung nararamdaman mong negativity, no, siya ay pa-decrease, no? Pabawas ng pabawas yung negative na nararamdaman mo. So, anong mararamdaman mo? You will feel happy. So, yung curve mo dito, it will be happy. Okay? Nakasmile siya. So, concave upward siya. No? So, ganun yung kung paano ko ito tinatandaan. Okay? Para hindi ako malito. Okay? Ngayon naman, sige, let's say, ano naman yung magiging relationship ni shear tsaka ni moment. No? So, kapag ang shear mo, di ba, linear, or mga triangular yan. So, 1 degree curve. Or, naka-parabolic ka. So, mga curve din yan. No? Ano yung magiging basihan mo para dun sa moment? Kasi i-expect mo na kapag yung mga shear mo nga linear or parabolic, yung moment mo naka-curve din. So, paano mo malaman kung naka-concave upward or downward siya? No? So, kapag ang mga shear mo, okay, ay sloping down. Ibig sabihin ng sloping down, siya ay galing sa taas, tas pababa. Ito din, sloping down ito kasi galing sa taas pababa. Ito din, sloping down ito, galing taas pababa. No? So, paano yung magiging curve ng moment mo? So, ikaw, class, imaginein mo, nasa taas ka na. And then, unti-unti kang bumabagsak. Okay, nasa taas ka na, tapos bigla kang bumagsak. Nasa taas ka na, bigla kang bumagsak. Anong mararamdaman mo? You will feel sad. No? Kaya yung moment mo dito ay pasad. No? Siya ay naka-concave downward. No? So, ganun yung pattern dito. Ngayon, kung yung shear mo naman, okay, lahat sila ay mga sloping up. No? So, again, itong mga ito, linear, tas let's say mga parabolic yan, i-expect mo yung moment niya curve. So, ano yung concavity ng curve niya? So, ito class, mga sloping up ito. Imaginein mo to yourself, ikaw ay galing sa baba, tas unti-unti kang tumataas. Galing baba, ikaw ay biglang tumaas. Galing baba, ikaw ay biglang tumaas. Okay, so anong mararamdaman mo? You will feel happy. So, mapapasmile ka. So, yung concavity dito ng curve mo ay concave upward. No? So, yan yung natin, no, mga patterns natin dito. So, tandaan mo yung mga yan kasi ito yung mga rules na i-apply mo kapag magko-construct na tayo ng shear at saka ng moment diagram. Okay.